Ay, namit dahil. Ayaw mag-start na eh. Yan. Eh, nakasan eh. May gagas kayo ba't kalakalali ka magkailan? Ali, pwedeng igas. May gagas, may. Makwenti din ah. Tapos tsaka igas. Kaya pwede itang normal na gas kaya abang kukontrol lang din. Wala rin naman. Wala rin yan. Picture niya itang yan. Yeah, welcome back to our channel. So what we have here is a Kawasaki Z650. So kapatid siya nung Ninja 650. Yan, so yung pinaka lines niya parehong pareho. Same engine which is parallel twin, 649cc, 4-stroke, 8 valves, DOHC. Yan, so twin cylinder siya. Napakaganda na, parallel twin siya, dalawa yung cylinder, so napakaganda ng tunog. Yan. So front tire is 120/17. Yan, 120/70/17. Rear tires are these are the stock one is 150/70/17, but upgraded na to sa Dunlop. So Dunlop tires na siya. 120 pa rin yung harap, pero itong rear, yan makita niyo yung kapal, 160/60/17. This has a 220 disc brake sa likod and 300 dual disc brake sa harap. Dual channel ABS sa harap and ABS sa likod. Ito yung ABS niya para makita niya. So mayari nito is kaibigan ko. So may mga upgrades na rin na na-add sa bike. Yan yung TFT ng Kawasaki. Napakaganda yun. Yung pag turn on niya, so basic naman, wala naman riding modes to, which is maganda sa mga ganitong bikes tulad ko na gustong bumili ng ganitong motor pang matagalan. So makikita natin yung gear indicator, RPM, fuel gauge, napaka-importante, odometer, temperature, time, kilometer. So kailangan yung time pag hinarap to kayo ni Mrs. Yun, ABS lang, wala to ng mga traction control. Yan, so basic lang. Meron din check engine, battery, temperature, yung mga signal light nya. Tingnan natin yung signal light para lang makita nyo din sa rear. Yan, yung pinaka looks nya. Ito yung black and green edition or yung color scheme nya. Napakaganda actually. Mukha na siyang Z9. So hindi siya katulad ng mga unang Z650. Ito talagang nakaka Z9 look. So medyo nakaka-fake siya. Napakaganda. Yun, yung controls is yan, hazard. So may hazard siya. Maganda naman, especially nag-expressway tayo. Ito yung light nya, high beam. Wait, hindi yung bike eh. Pero yun yung low beam, high beam, corner lights, busina, kill switch, and starter. So yun lang naman yung controls, basic lang. Oh, and yung kanyang shock is conventional, hindi siya inverted. So sa upgrades, meron siyang, siyempre yung pinaka-importante, radiator guard. Yung cowl, inad lang to. Napaka solid ng look pag may cowl. Napakalaki, para na siyang 900cc or higher. Actually 650cc naman kasi talaga siya. Yan. So yun yung look, yung pangil niya. Yan. Gusto ko to. Nagdadalawang isip ako sa Ninja 650 tsaka Z650 dahil dito
At saka yung TFT kasi pareho naman na. Yan. So yung headlight kasi nito maganda rin. Tank parehong pareho. From older models kasi nag-test ride tayo, nag-first ride din tayo ng Ninja 650 na 2019 if I'm not mistaken. This is 21 or 22 model. And so maliban doon sa radiator guard, cowl, seat cowl, yan, solid. Napakaganda ng look ng seat cowl. Orion muffler, kay Sir JP. May reso doon, no? Parang ganda yung tunog. Yan, medyo parang SC project yung dating niya. Yan, 5.1mm itong kanyang swing arm. Yan, tapos ewan ko, gustong kasi yung nagpa-pop yung green na color ng trellis niya. Yan, si Ninja 650, napaka solid na bike. So parang uulan na, baka ibalik na rin natin. Yan, yun lang naman yung basic. Yan, siyempre mga sliders, shock. Adjustable nga pala to. Preload. Adjustable ang preload ng adjustable ang preload sa rear. Again, this is the Kawasaki 2022 Z650. Yan, bago mo lang sound check natin siyempre. Yan, naka-neutral naman. Yan, 76 naman yung temperature. Yan yung pinaka-rumble niya kapag naka-idle. Yan, idle yan. Normal idle na niya yan. Kung naririnig nyo, normal idle na yan. This is a aftermarket exhaust. Normal idle na niya yan kasi 74 Celsius na. 74 na yung temperature. Hindi ko alam, hindi mo lang sa temperature. Yan. Lagi sa may area at 66. So, bigyan lang natin ng konti. Katunog lang naman ito ng Ninja 650 rin. Pero para marinig nyo, yan, lalayo natin konti. So, yan. Ito yung pinaka-cockpit na Kawasaki Ninja C650. So, parang ulan na. Balik na tayo. Balik ko na yung bike. Nakakaya naman kung maududumi yan. So, yan. Idle lang tayo dito. Para marinig nyo. Idle tayo. Idle. Primera. Segunda. Idle lang tayo guys. Hindi, ang lakas ng hangin. Baka hindi nyo masyadong naririnig sa GoPro. Wala pa akong mic eh. GoPro pa lang na raw sound yung naririnig nyo. So kung may mga hangin-hangin, kasali yan. Raw sound na Kawasaki Ninja C650. Pero picture na natin dito. Bago mo lang. Diba? Ang pinaka-look niya. Ganda, di ba? Ganda ganyan yung bike mo. Saan nga ba? Isang picture lang. Marami. Solid. Ganda. Seat height pala. Okay naman yung seat height kasi 5'11 ako. So yan. Makita nyo. Nakatungkad pa ako. Lumilintik na. Balik ko na bago umulan. Sana hindi ako maulan ng sadang. Let's go! Ang ganda ng tunog. Tatayuhin kita ulit, Sir JC. Pagkanan ka Ninja 650.
hindi ko sa naririnig ka nun. Kung mga ganon, dito kasi sa Pampanga, pwede ka mambomba, bras, hanggang gusto mo. Napapasaya lang ng mga bata. Mangarap sila katulad ko ng bata ako. Kinaganda pa nitong C650. Hindi siya umiinit katulad ng KTM. Yan wala kang nararamdaman. Malamig yung mga paa mo. O yung kita mo. Ganda. So pag-usapan lang natin siyempre yung pinaka-importanting topic, pricing ng Kawasaki Z650 2022 model. So sa Kawasaki San Fernando dito, Kawasaki San Fernando dito sa Pampanga, 433,000 pesos yung brand new price niya. Sa 433,000 na yun, meron ka ng around 67 yata to 70 horsepower. So napakasulit na for a middleweight na naked bike. Tapos Kawasaki pa yung bike mo. Second hand prices nitong Kawasaki Z650 is nasa around 330 to 350,000 pesos. And para kanino ba itong mga bike na to? Yan. Siyempre, hindi naman sa mga totally beginner. At least yung mga nag-scooter na, nag-underbone na. Tapos pwede na kayo mag-jump dito. Hindi nyo na kailangan mag 400cc as long as nandun na yung throttle control, yan, and yung siyempre disiplina sa daan. Yan. So pwede na, hindi ko na nire-recommend yung 400cc kasi katulad ko, jump lang. So sayang lang yung ibabayad natin do sa 400cc na binili natin brand new, so bibenta mo na second hand. And yan, sa mga katulad ko rin na mahilig sa sports bike or sports look ng motor, na gusto ng big bike, pero medyo hindi kaya yung super sport na position, ito mga ganitong klaseng motor, naked bike na middleweight or kahit yung super naked pa siguro, yan yung mga pwede kasi mas relax yung riding position yan. So very comfortable, super very comfortable yung riding position niya. Lean forward yung katawan a little bit, which is very good, napakaganda kasi hindi ka mabibigla, yung weight nasa harap na So kahit medyo tumaas ng konti yung bike, pag nabigla mo, hindi ka itatapon patalikod. And napaka-torquey nung bike, maganda yung torque nitong 2022 model. Hindi ka nabibitin, especially sa street. Napakaganda nito sa highway. And siyempre sa expressway, kayang-kaya pa rin naman. This is a 650cc with that much power, 50 kilowatts pa to. So yon, super sulit build nito. Wala akong masabi sa bike, Kawasaki so dun pa lang, tapos na yung pinag-uusapan. Hindi ko rin sure kung makakatulong sa inyo, pero sa akin super nakatulong yung advice ng friend ko na kasi nung nira-ride ko to, actually kala ko parang nagkukulang ako sa power, so parang gusto ko pa. Actually mahilig kasi ako sa speed, adrenaline. Yan. Hilig ko yan eh. So, ang in-explain kasi niya sa akin is sa middleweight, like yan, 600, 700cc na motor. Punchy siya, yun, di ba nagustuhan ko nga, as I've said earlier in the video, nagustuhan ko yung power niya, yung power delivery sa, yan, yung pag-alis mo sa street, yan, yung mga ganon. Primera, segunda, tercera, hanggang mga kwarta. So, tapos may top speed naman. So, pero parang mas gusto ko pa. Ang may kinukwento ko sa kanya is parang gusto ko ng 1000cc para at least buong-buo yung power. So hindi pala ganun. Ang sabi niya is pag 1000cc naman, parang medyo yung power sa ganun yung primera, segunda, hindi siya ganun ka-torquey. Mas malakas yung power ng mga inline 4 na ganun, around 5,000, 6,000 RPM pataas. Doon niya mas binibigay yung power ng bike. So, yun, very thankful ako na yan, may mga ganyan akong kaibigan na natutulungan tayo, nabibigyan ng advice. Kasi, katulad yun, maglilin towards na sana ako sa 1000cc. Hindi pala. So, dito lang ako. Kasi gusto ko yung initial power.
Mas gusto ko yun kesa doon sa top end power. And again, shout out sa kaibigan ko na super pinairam tayo nito, pinatry, and napakabait. So thank you pre, thank you.